ating talatang bubuksan ngayong umaga. At dito nagpapakita sa atin nung kaluwalhatian ng Ebanghelyo. Dito natin makikita kung paano ang mabuting balita ng kaligtasan ay umabot sa tao. Kulang ang salita para bigyang description o ilarawan yung biyaya ng Diyos. Habang naghahanda po ako dun sa talata at pinag-aaralan ko to, hindi lang po minsan, kung hindi halos sa tuwing ng pagbubulay-bulayan ko ang mga talatang ito, dumadako ako dun sa panahon na nakikita ko ang sarili kong masyadong na apektuhan ng binasa. At katunayan, hanggang kahapon nagte-treadmill ako at pinagbubulay-bulayan ko yung biyaya ng Diyos sa ating buhay. Akala ko pinapawisan yung mata ko, pero naiyak ako dahil sukdo lang buti ng ating Diyos. Sukdo lang siya sa kanyang biyaya na binigay sa atin. At isang katotohanan na makikita natin na sa mundo, nandiyan yung presensya ng kasalanan. Kahit saan ka tumingin, makita mo ang kasalanan. Pero ang kabutihan ng Ebanghelyo, kung may kasalanan, kung lumaganap man ang kasalanan, kayang tapatan to ng biyaya ng Diyos. Kaya nga isa sa mga pasasalamat natin dapat sa ating buhay ay biniyayaan tayo ng Diyos ng oportunidad. Makita natin ang ating mga sarili na makasalanan. Tinanggap natin ang katotohanan ito. At pagkatapos ay dumako tayo, pumunta tayo sa Kanya na siyang tagapagbigay ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Panalangin ko ngayong araw na lahat tayo ma-realize natin yung estado ng ating buhay sa harapan ng Diyos. Dumako tayo sa punto ng pagkilala ng ating mga sarili sa harapan ng Diyos. At gaya ng babasahin nating talata, istorya ni Mateo o ni Levi o ni Levi, nung siya'y tinawag ng Diyos na tatayo tayong nagbubunyi ang ating mga puso sa kaligtasang tinamo natin sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kung may pintas, kung may pula, kung may nasasabing hindi maganda ang mga tao noong panahon ni Jesus na ang tingin nila sa sarili nila ay sila'y matuwid, kagaya ng mga Saduceo, Fariseo, at yung mga religious leaders noong panahon na yon, kung may isang bagay na kinatisod nila sa Panginoon, yung Panginoon ay kaibigan ng mga makasalanan. Kaibigan siya ng mga maniningil ng buwis at makasalanan. Yan yung kinatisod ng mga Pariseo, mga Saduceo, at sa lahat ng mga tao na ang tingin nila sa sarili nila ay matuwid. Kaya nga, sabi ni Jesus, naparito ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at sinabi nila, yung mga Pariseo, narito ang isang matakaw na tao, isang manginginom ng alak, isang kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Ang hirap-hirap tanggapin para sa kanila na si Jesus na tagapagligtas ay may mababang uri ng katwiran
kagaya nila, mga Pariseo. Sapagkat ang mga Pariseo ay pinakilala nila ang kanilang sariling, hinihiwalay nila ang kanilang sarili dun sa mga makasalanan. At eto si Jesus, nung dumating siya at siya yung nagsasabing tagapagligtas sa kasalanan, at kung tinitignan nila ang buhay, hindi pasado sa kanilang standard. Maraming account po sa Biblia, kagaya sa Luke 7, kung saan ang Panginoong Jesus ay naimbitahan sa bahay ni Simon, isang Pariseo. At habang ang Panginoong Jesus ay nasa bahay, may dumating na isang babae na ang sabi ng Biblia ay makasalanan. Ibig sabihin, hindi maganda ang kanyang moralidad. Hindi maganda ang kanyang pamumuhay. At itong babaeng to, nung pumasok dun sa bahay ni Simon, ay umiiyak at inanoint si Jesus ng kanyang luha. Hinugasan niya yung paa ng Panginoon at hinugasan niya ng kanyang buhok yung paa ng Panginoon. Alam niyo, nung nakita ng mga Pariseo yun, naapektuhan sila ng malalim sa kanilang puso. Sabi nila, hindi kaya alam ng taong ito kung talaga siya propeta. Dapat alam niya makasalanan yung babae na humahawak sa kanya. Kasi sa kanila, bilang mga religious leaders, bilang mga Pariseo, bawal na bawal makadikit man lang dun sa mga makasalanan. Katunayan, pag may isang maniningil na buwis o makasalanan na napahawak dun sa bahay, yung bahay na yun tinuturing nilang madumi. Ganito kalinis yung antas ng pamumuhay na sinasabing meron sila. Kaya lang, ito yung malayong malayo sa Panginoong Jesus. Nani mo'y, sabi nga nila, ito, kaibigan ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan. Na si Jesus, imbis na ilayo niya yung sarili niya sa mga makasalanan, hindi siya natatakot. Bagkus siya pa nga yung lumalapit, kagaya ng babasahin natin mamaya. Siya pa yung umaabot dun sa Luke chapter 15, yung alam nyo, ito yung istorya ng prodigal son. Ito yung lost and found chapter ng Biblia. Nawala, nakita. Kinuwento ni Jesus, lalo na yung kwento tungkol dun sa panibugang anak, prodigal son. Dahil maraming mga Pariseo at Saduseo na naroroon. At ganun din yung tanong nila sa kanilang puso, bakit siya nakikisalamuha sa mga makasalanan? Kaya nga, ito din yung dahilan kung bakit marami sa kanila nagtulak, no? Mga Pariseo, tinulak yung mga sarili nila, dinesisyonan nila na hindi tanggapin, hindi kilalanin si Jesus bilang tagapagligtas, sapagkat ang katwiran na tinataglay ni Jesus ay malayong malayo dun sa katwiran na kanilang tinuturo. Ito yung biyaya ng banal na Diyos. Kung iisipin mo, ang Diyos ay banal. Pero, sa kanyang kabanalan, kaluwalhatian din pala niya na magbigay ng kapatawaran sa mga kasalanan. Kung maalala nyo pa nung nakaraang linggo, ang talata natin sa verse 1 to 12 ay patungkol dun sa pagpapagaling ng paraditiko, ng lumpo. At dito nilinaw ni Jesus ang kanyang kapangyarihan magpatawad sa mga kasalanan. Sa babasahin nating talata ngayon, dito pinakita yung paglaganap, no, ng Ebanghelyo, paano ang Diyos patuloy na umabot sa mga tinatawag na mga makasalanan. Nari po bang anyayahan ng bawat isa na tumayo at tayo magbasa ng ating talata ngayong umaga? Marcos chapter 2 verse 13, at muling lumabas at naparoon siya sa tabi ng dagat. At lumapit sa kanya ang buong karamihan at sila'y kanyang tinuruan.
At sa kaniyang pagdaraan ay nakita niya si Levi, anak ni Alpeo na nakaupo sa paningilan ng buwis, at sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. At nagtindig siya at sumunod sa kanya. At nangyari na siya'y nakaupo sa pagkain sa kanyang bahay, at maraming maniningil ng buwis at mga makasalanang nagsiupong kasalo ni Jesus at ng kanyang mga alagad, sapagkat sila'y marami at sila'y nagsisunod sa kanya. Nang makita ng mga eskriba at mga pariseyo na sila'y kumakain kasalo ng mga makasalanan at mga maniningil ng buwis, ay nagsipagsabi sa kanyang mga alagad, ano ito na siyang kumakain at umiinom na kasalo ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? At nang ito'y narinig ni Jesus, sinabi niya sa kanila, ang nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. Dakilang Diyos, dalangin po namin ang basbas ng iyong karunungan sa bawat isa. Abutin mo ang bawat isa po sa amin sa pamamagitan ng iyong salita, sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakaupo na po tayo. Ang pangunahing mensahe dito sa talatang binasa natin, yung nasa verse 17, ang sabi doon, hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. So in general, yan yung explanasyon kung bakit si Jesus ay naging kaibigan ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan, sapagkat siya ay naparito eksakto para sa mga makasalanan. Noong nakaraan, tinanong ko, anong pagkakaiba ng mga nasa langit sa doon sa mapupunta sa impyerno? Pareho sila makasalanan. Ang pagkakaiba nila yung nasa langit. Dito sa lupa, tinanggap nila ang kanilang pagiging makasalanan. At nagsisi sila sa kanilang mga kasalanan. Nanampalataya sila kay Jesus na siyang nagbigay kabayaran sa kasalanan ng tao. Itong talatang binasa po natin, ito po ay mga talata na kinuwento din ni Mateo, ni Lucas, at gayon din po si Marcos. Sa makatuwid, 3 libro sa Biblia, 3 ebanghelyo na isulat, ang naglahad ng parehong istorya. May kaluwalhatian po na pinapakita ang mga talata na binasa natin, kaluwalhatian ng Diyos. Kaya pare-pareho po sina Mateo, Lucas at Marcos nagtala ng kwentong ito, sapagkat dito makikita yung kaluwalhatian ng ebanghelyo. Yan yung prayer po natin ngayong umaga. Wala pong makalabas dito sa ating pananambahan na hindi natin nakita ang kaluwalhatian ito at hindi natin naranasan yung biyayang mapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ang mga Pariseo, mga Saduceo, mga eskriba na nababanggit dito, hindi katanggap-tanggap yung tinuturo ni Jesus na ang tao ay makasalanan. At walang sino man ang aabot sa kaluwalhatian ng Diyos maliban sa habag ng Diyos, hindi sa mabubuting gawa. May paglalahad pa nga si Lucas dun sa chapter 4 nung si Jesus ay pumunta dun sa Nazareth, dun sa kanyang lugar na kung saan siya ay lumaki, sa Nazareth. At nung nagtuturo siya doon patungkol sa mabuting balita, ang mga tao hindi nagustuhan yung kanyang tinuturo. Kaya nga yung mga tao nagtangka pa silang itapon sa burol ng Panginoon. They want to throw Jesus off the cliff because they don't believe in the teachings of Jesus about man being sinful, about man having the ability to save himself. Wala pong kakayanan ng mga tao. Hindi naging katanggap-tanggap sa kanila to. Kaya nga, sa mga pagkakataong ito, hanggang sa panahon natin ngayon, ito yung isang
katotohanan na napakahirap tanggapin ng tao na siya ay makasalanan at kailangan niya ng tagapagligtas sa kanyang kasalanan. Katunayan ng mga tao nga gumawa ng iba't ibang sekta ng reliyon. Nagsasabi sa pamamagitan ng mabubuting gawa, pwede kang maligtas. At gayon din tong reliyon ng panahon na yon, yung Judaism. Sa kanila, tinuturo nila ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa. Pagsunod sa tradisyon. Pagsunod sa batas ng Sabat. Kaya nga nung nakita nila si Jesus na parang sa kanilang pamantayan, hindi banal na kagaya nila, kinasuklaman nila si Jesus. Pinagplanuhan nilang ipapatay si Jesus. Hindi pasado sa sistema ng tao yung biyaya ng Diyos. Ang hirap ipaliwanag. Sabi dun sa verse 13, buling lumabas si Jesus, ibig sabihin, at pumunta siya dun sa dagat. Ang ibig sabihin nito, alam niyo naman yung verses 1 to 12, nandun siya sa bahay, nagturo siya sa mga tao, at sobrang dami ng tao dun sa bahay na yon. Marami nagsasabi yan ay bahay ni Pedro. Kaya tinuklap nung mga 4 na lalaki, may dalang lumpo, ang bubong at nilagay yung lumpo sa harapan ni Jesus. Dito pinakita ni Jesus ang kapangyarihan niya magpatawad ng kasalanan. At pagkatapos nito, sabing ganun, si Jesus ay muling lumabas at pumunta siya sa tabi ng dagat. Ako'y naniniwala kaya ginawa ni Jesus yun dahil nga ang daming tao. At pangunahin sa misyon ni Jesus ay turuan ng mga taong ito. Itawid sa kanila yung mabuting balita ng kaligtasan. Kaya nga lumabas siya ng bahay para papunta dun sa tabing dagat. Kaya mababasa nyo may mga accounts sa Biblia. Nagsasabi si Jesus nakasakay sa bangka. Inatras ng konti yung bangka para yung mga tao nasa baybayin ng dagat at nangangaral ang Panginoon sa kanila. Hindi kasya sa loob ng bahay yung mga tao. Pero nung bumaba dito ang Panginoong Jesus, nung naglingkod siya dito, pangunahin sa kanyang misyon, maitawid yung mabuting balita. Kaya dito makikita natin yung consistency ng aksyon ni Jesus. Yung kanyang passion to reach out for people with the gospel. Eh, ito nga isang hamon sa mga mananampalataya sa panahon natin ngayon. Nawa magkaroon din tayo ng ganitong passion. Nawa magkaroon din tayo ng ganitong kabigatan sa ating puso. Na sa maraming mga tao na nangangailangan ng kaligtasan sa kanilang kasalanan, nagkaroon tayo ng kahandaan para maging kabahagi nito. Sa susunod na linggo po, Wednesday hanggang Saturday, hiniling ko na ipanalangin niyo yung ating youth camp. Sinandiyan dyan mga kabataan. Mga puso na talagang dalisay pa. Nakakaisipan na handang tumanggap ng katuruan. Mga bata na hindi pa masyadong naturuan ng mali. At ngayon ito yung pagkakataon nating maturuan sila ng tama. Napakaganda ng topic na hinanda sa kanila. Ang title ng youth camp, Unselfie. Kung kapunta kayo sa Facebook ng CTC, nandoon yung title. Ang purpose natin dyan, makatulong tayo sa mga kabataan. Makapaglagay tayo ng katotohanan sa kanilang puso. Natataglayin nila habang sila'y nabubuhay. Na pwede silang maging malaya, matagumpay sa kasalanan sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Jesus. Yung mga anak nyo, papuntahin nyo. Ako atin din. Hindi ako magtuturo. Tuturuan ako nung 3. Paano ko mapagtagumpayan ang kasalanan ng aking buhay.
Kaya sa Wednesday po to Saturday. By the way, may bonus pa yan. Kung napunta niyo yung Facebook, may t-shirt na kasama. Unselfie, napakagandang t-shirt ng Pastor Norman. Ha? Pero kaming dalawa lang daw lang meron sa... Sorry kayo. Gandang t-shirt. So yung mga bata meron din nun. So, dito sinasabi ko, yung passion ng Panginoon, di ba? Katatapos niya lang magministeryo dun sa paralitiko, pero ang daming tao at gusto ng Panginoon, turuan sila kaya lumabas ng bahay at nagpunta sa tabing dagat. At ngayon, pagdating sa tabing dagat, nagturo pa siya. Doon sa verse 14, pagkatapos ng kanyang pagtuturo, siya ay bumalik doon sa Capernaum. At pagdaan niya, nakita niya si Levi, na anak ni Alpeo, nakaupo dun sa paningilan ng buwis. At nung nakita niya si Levi, sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. At alam niyo, kakagulat yung response ni Mateo. Ito yung taong sakdulang kinasusuklaman nung panahon na yon. Walang nakabasa ng puso ni Mateo. Si Levi ay si Mateo din. Magkapareho din pong tao to. Kaya baka nagtataka kayo na pagpapalit ko Levi or Matthew. Isang tao po lang yan. Hindi lang sinabi sa Biblia bakit pinaltan yung pangalan niya from Levi naging Mateo. No? Kaya si Brother Levi, hindi mo naman kailangan paltan yung pangalan mo. So, ang trabaho niya tax collector At nung nakita to ng mga eskriba na si Jesus tumawag ng isang tax collector na maging kabahagi ng kanyang grupo, maging kasama ni Jesus. Alam niyo, napakalaking iskandalo to. Di nila kayang intindihin itong bagay nito. Ang mga Pariseo nun, pagka sakaling may maliligaw sa kanilang makasalanan at sila'y nagtuturo, alam niyo ang ginagawa nila, gahanap sila ng paraan para wag magpatuloy itong makasalanang ito na maupo sa kanila habang sila'y nagtuturo. Naintindihan niyo? Yung bang parang kung sa panahon natin ngayon, bakasyon, pupuntahan kayong ibang lugar, mga magkakaibigan kunyari. Punta tayo dito sa Boracay. Sabi nila, sige, punta tayo. Tapos biglang may nakakita na, nakarinig na isang kaibigan din nila na ayaw nilang kasama. Magtatanong, pupunta ba tayo ng Boracay? Sabi nila, hindi, wala pa, hindi pa susunod. Parang gumagawa ng paraan, parang hindi makasama to dahil ayaw kasama Ganun yung mga Pariseo sa mga makasalanan at tax collector. Kaya sinasabi ko to para maramdaman natin yung skandalo na ginawa ni Jesus doon sa kaisipan ng mga Pariseo na sa kanilang isip, tama yung diskarte nila sa buhay. Kaya nung nakita nila yun, tax collector, tinawag ni Jesus bilang maging kabahagi ng kanyang buhay. Alam na po natin, nung panahon na yon, sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng gobyernong Romano. At ang gawin po noon, yung gobyernong Romano, magpapabid out siya ng prangkisa para doon sa mga gustong maging tax collector. Kaya kung sinong highest bidder, sige, sabihin gano'n ng Romano, sige, bibigyan mo, kunyari ako ng taon-taon, bibigyan mo ako ng 10 milyon, o sige, ikaw nang bahala mangolekta ng buwis. At ang gagawin naman nila, mangongolekta ng buwis yan, pero higitan nila sa 10 milyon na para may income, para may pera. Kaya imagine niyo, ang mga Hudyo galit na galit sa mga Romano at galit na galit sila kay Herod kasi si Herod yung representative, yung hari dun sa lugar nila. At galit na galit sila sa mga Hudyo na nakipagkampihan dito sa gobyernong Romano at kay Herod para buwisan sila sa kanilang mga kinikita.
Kakagulat yung pangalan po, yung title o yung ibig sabihin ng Mateo ay kaloob ng Diyos, gift of God. Sa pagkakataong ito, nakaupo si Alfeo doon sa buwisan nung dumating si Jesus. Nakita ni Jesus gaya ng paralitiko yung sa loobin ng puso ni Mateo, na si Matthew ay tinanggap ang kanyang pagiging makasalanan at handa siyang sumunod sa Panginoon. Kaya nung tinawag siya ni Jesus, sumunod ka sa akin, gaya ng tawag ni Jesus kina Pedro at Andres, si Santiago at si Juan, alam ni Jesus ang nasa puso ng tao. Si Mateo ay taga-Capernaum at hindi malayo na isa sa mga pagtuturo ni Jesus. Sa pangangaral ni Jesus, nandoon si Mateo. At tinanggap ni Mateo ang mensahe ng kaligtasan. Sabi dun sa Lucas chapter 5, nung dinescribe yung ginawa ni Mateo, iniwan niya lahat at sumunod kay Jesus. Alam niyo si Mateo, dahil siya ay tax collector, yung character niya, kung madidescribe natin yung mga tax collector ng panahon na yon, ito ay masyadong makamundo. Wala siyang pakialam sa relihiyon. Kasi alam niya, wala siyang lugar sa sosyedad. Alam niya, tinanggihan siya eh. Alam niya, ostracized siya. Wala siyang pakialam dun sa karangalan o sasabihin ng tao sa kanya. Wala siyang pakialam sa kanyang reputasyon. Alam niyo, ang pakialam niya lang, pera. Yan yung nagpapatakbo ng buhay ni Mateo. Pera. Kaya nga, kung yung binasa natin kanina nung sumunod si Mateo dun sa Panginoon, mga barkada niya, mga maniningil din ng buwis. Pare-pareho sila. Magbabarkada. Bawal sila sa sinagoga. At ang mga tao, mga Hudyo, galit na galit sa kanila dahil sa napabilang silang mga traidor ng bayan. Although, maaring hindi yung big time na tax collector si Mateo, pero sa kanyang ginagawa, sa kanyang paniningil ng buwis, kasama dyan parang mafia to eh. Tax collector. Pag sisingilin ka, hindi ka magbabayad para may otoridad yung paniningil mo. May mga kasamang mga barumbado to. Tsaka mga maton, mga siga, mga palaaway, palabugbog. O yung mga ganon, yung parang mapwersa yung mga tao magbayad. May ganong angkap na authority. Kaya iskandalo. Nakita siya ni Jesus. Tinawag siya ni Jesus. Sumunod ka sa akin. Alam nyo, isang bagay na malinaw na tinuturo sa atin ng Biblia. Ang Diyos natin ay isang personal na Diyos. Maging bawat isa sa atin, kilala tayo ng Lord. Alam niya sa loobin ng ating puso. Walang kaila sa Kanya. Alam ng Diyos kung sino tayo, anong ginawa natin. Kaya nga, kontra dun sa ibang mga reliyon at mga tradisyon ng tao, si Jesus na nakakatalastas ng puso, tumawag kay Mateo at si Mateo handa siyang sumunod. Ito'y patotoo na talagang may nangyari ng milagro dun sa puso ni Mateo, na siya ay nakapagsisi sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga nung
tinawag siya, no, ng Panginoon. Sabi dito, si Lucas, ginibap niya lahat yung kanyang material possession. Ito yung nagpapatakbo ng kanyang buhay. Pero nakahanda siyang talikuran ang kayamanan para sa langit. Nakahanda siyang talikuran ang kanyang seguridad. Kasi ito yung seguridad ng maraming tao. Pera, mga bagay na tinatangkilik para magkaroon siya ng bahagi ng langit. Nalala ko tuloy yung kwento ng Panginoong Jesus na ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang kayamanan na diskubri ng isang tao. It's like a treasure. Na nung na-discovery ng tao ito, pinagbili niya lahat ng kanyang treasure para mapasa kanya ang kayamanan ito. This is exactly what happened to Larry or Matthew. Sa verse 15, at nangyari, at nang siya'y nakaupo sa pagkain sa kanyang bahay, at maraming maniningil ng buwis at mga makasalanang nagsiupo kasalo ni Jesus at ng kanyang mga alagad, sapagkat sila'y marami at sila'y nagsisunod sa kanya. Dahil dun sa pagtawag ni Jesus kay Mateo, isang barangay na makasalanan ang sumunod kay Jesus. At ngayon ay kasalo ni Jesus sa kainan. Imagine ninyo, dahil sa pangyayaring ito, lalong na iskandalo yung mga iskriba. Lalong na iskandalo sila sa kanilang isip. Lalong hindi sila mapakali. Bakit si Jesus? Bakit sila nakibarkada sa mga makasalanan, nakakain sa makasalanan? At hindi lang si Mateo, kundi mga barkada pa ni Mateo, isang buong barangay nakipagkain sa harapan ng Panginoon. Siguro mga kasama ni Mateo doon, mga sugarol, yung kasama doon sa mga grupong yun, nagpapautang ng pera, mga maton, lasing, magnanakaw, mga taong hindi sumusunod sa batas ng Sabat. Maaring may mga babae doon na babang lipad at iba pa, marami pa. At silang lahat kumakain kasama ni Jesus at ng kanyang alagad. Hindi katanggap-tanggap para sa kanila. May isang talata po dun sa Bagong Tipan na nagsasabi, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak. Sinasabi dito, yung mapalad daw yung tao na umiiwas sa mga kasalanan. At marahil, ito yung pinaninindigan ng mga Pariseo. Kaya si Jesus, nung bumaba dito si Jesus sa lupa at nakipagkain kasama ng mga makasalanan, maniningil ng buwis, hindi katanggap-tanggap sa kanila. Maring sinasabi nila na violate o hindi lumakad si Jesus ayon sa talata ng Biblia, no? Sa Awit chapter 1 verse 1. Alam nyo, ang reliyon ng mga Pariseo ay may mataas na moralidad pero walang kabanalan. At yan din yung karamihan sa makikita natin sa mga reliyon ngayon. Mataas na moralidad pero walang kabanalan. Kaya nga dun sa verse 17 at nung sa verse 16, no, hindi sila mapakali dun sa nakikita nila, at alam nila yung nakikita nila ay malayong-malayo dun sa inaasahan nila na gagawin ng tagapagligtas. Lumapit sila dun sa mga alagad. Ba't kayo nakikikain? At dun sa verse 17, ito yung tugon ng Panginoon. At nang ito'y marinig ni Jesus, sinabi niya sa kanila, hindi nangangailangan ang manggagamot ang mga walang sakit, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tumawag ng matuwid, kundi ng makasalanan. Tinugon ni Jesus ang katanungan nilang ito sa pamamagitan ng tanong din.
Isang tanong na napakadaling sagutin, no? Sabi ni Jesus, sinong nangangailangan ng doktor maliban yung may sakit? Ibig sabihin, no, yung sa tanong na to, kung bakit pumunta dito si Jesus, sapagkat para dito sa purpose na ito, abutin yung mga makasalanan upang magkaroon sila ng kaligtasan sa kanilang kasalanan. Sabi dun sa Matthew chapter 23, yung mga Pariseo, although mga leader sila ng sekta ng reliyon, ng Judaism, ng pagkakataon na yun, pero talagang lumayo sila ng gusto dun sa puso, karakter at kalooban ng Diyos. Sabi dun sa Matthew 23, sa verse 3, sinabing ganun, may mga bagay silang pinag-uutos na gawin ng mga tao. Pero itong mga pinag-uutos naman nanto, sila mismo hindi nila kayang gawin. May mga pagkakataon na kinumpara sila ni Jesus sa isang nitso, yung sa libingan, sementeryo. Sa panlabas ay maputi, pero sa loob ng nicho ay nabubulok na mga naagnas na katawan ng tao, nabubulok na buto. Sabi ni Jesus sa kanila, dumating sa punto na ang ginagawa nila ay para maging katanggap-tanggap sa tao, pero malayo na maging katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya nga dun sa isang talata sa Mateo, sabi ni Jesus, "Come to me, all of you who are weary, heavily laden, and I will give you rest." Maraming mga tao pagod na pagod, hirap na hirap, dala ang kanilang kasalanan at hindi sila binigyan ng tamang solusyon. Katunayan, kinainisan sila, iniiwasan sila, at dumating yung totoong tagapagligtas. Taglay niya ang kapatawaran para sa mga taong makasalanan. At nilinaw ni Jesus ang misyon ng kanyang pagpunta dito sa lupa. At nawa bawat isa sa atin, alam natin, ang misyong ito, natanggap natin ang misyong ito, at nararanasan natin yung kagalakan na meron si Mateo nung tinawag siya ng Panginoon. Si Jesus ay nagparito para sa makasalanan, hindi para sa matuwid. Si Jesus ay Diyos at may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. Dalangin kong wag madaya tayo ng ating mga sarili. Wag madaya ang tao na maabot natin ang kanilang sarili na isipin na sila ay matuwid, na sila ay hindi nangangailangan kay Jesus. Katunayan, ang simbahan, maging ang CTC, napupunuto ng mga makasalanan. Kasalanang tinanggap nila na sila nga ay nangangailangan ng tulong ng Panginoon. Nangangailangan ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Ito yung totoong simbahan. At sa pagkakilala kay Jesus, paghingi ng tawad sa Panginoong Jesus, may biyaya ang Diyos na binibigay sa atin. Ito'y biyaya ng buhay. Buhay na walang hanggan. At yung buhay na tinanggap natin galing kay Jesus ay buhay ni Jesus mismo. Those that are in Christ are new creation. Mga bagong nilalang kay Kristo. At dahil bagong nilalang, itong bagong naturalesa natin ngayon ang mag-uudyok sa ating gumawa ng mabuti. Mag-uudyok sa ating maging mabuti sa buhay. Hindi dahil nakatingin ang tao sa atin, kundi taglay natin ang buhay ni Jesus. Ito yung mag-uudyok sa ating gawin yung mga bagay na tama, iwasan ang mga bagay na mali.
sapagkat meron na tayong bagong buhay kay Kristo. Mga kapatid, hindi natin pwedeng makayanan, isalarawan sa pamamagitan lang ng salita ang mayamang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Hindi kayang isalarawan ng salita lang ang kabutihang ito ng Diyos. Ngunit sa bawat isa sa atin na kumilala kay Jesus, tumanggap ng kanyang buhay, naintindihan natin to sa ating mga puso. Ito yung babago ng buhay natin. Ang pagbabago ng Diyos sa atin ay mula sa pagpapatawad ng ating kasalanan, mula sa pagbibigay ni Jesus ng bagong naturalesa sa atin. We have the new nature in Christ. Ang masasabi natin, it's no longer I who lives, but Christ who lives in me. And this is all for the glory of God. Salamat sa Diyos sa kapatawarang sa ating mga kasalanan na sumpungan natin dahil kay Jesus. Ulit-ulit ang mensahe ng mabuting balita. Wala sana sa ating magbaliwala ng balitang ito. Na kung meron man tayong pagyayamanin sa ating buhay, eto na, maging pangunahin sa ating buhay. Ngayon pa lang makita natin ang sukdulang kahalagahan ng mabuting balita na tinuro ni Kristo at ngayon ay pinakita niya kung paano ang kayang gawin sa buhay ni Mateo. Paano magkaroon ng pagbabago ang isang tao. Pagbabago mula sa kalooban hanggang makita dun sa panlabas. Mali ang mga reliyon kapag nagturo na magbago ang tao na walang ugnayan kay Kristo. Ito'y mga panlabas na pagbabago. Tanging si Jesus lang na pagbibigay ng tunay na pagbabago. Ang dala ni Jesus, tunay na kabanalan para sa atin. Hindi lang moralidad, hindi lang pangtao, kung hindi relasyon sa Diyos, bibigay ng pagbabago sa ating buhay. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagtawag mo kay Levi, kay Mateo. Isang pagtawag na nagbigay sigla sa marami pang mga kasalanan upang lumapit din kay Jesus at tumanggap ng mabuting balita ng kaligtasan. Isang pagtawag na siyang naging hamon po sa bawat isa din sa aming naririto, na tunay na makilala po namin ang aming mga sarili. Ang kabanalan ay tanging sa iyo, Diyos. Walang